Up mga tropa peeps? Magandang gabi po, hapon, tanghali, madaling araw, umaga sa inyong lahat. Shoutout po sa mga tropa peeps natin na manonood, magre-replay at magko-comment, magsa-subscribe, magla-like dito sa ating pong vlog. At ito po ito ang ating topic dahil po napansin natin hindi ko na lang papakita sa inyo yung video kasi ano yun mayroong ano yun ano tawag doon, graphic ano yun sa YouTube. Kung maalala po ninyo kung paano po ginurgur etong si Wesley Barayuga ay katulad kung paano ginurgur etong si Percy Lapid. Hindi ko na lang po ipapakita yung video, pero sigurado ko sa mga kababayan natin, napanood ninyo, nakita ninyo kung paano po ginurgur etong dalawang taong ito. Si Percy Lapid at etong si Barayuga. Iisa po ang pattern. Si Barayuga, tinambangan doon po sa may Mandaluyong, merong nakaharang na kotse sa harapan. Ito namang si Percy Lapid, ganun din po ang nangyari. Pero noon pong ginurgur si Percy Lapid, hindi na po presidente si Digong. 'Di ba? Hindi na presidente si Digong. Pero wag nating kakalimutan. Si Garma po ay posible na nagalit dito kay Percy Lapid. Alam naman natin si Percy Lapid talagang hard hitter to talagang matindi to. Grabe bumanat to. Walang patumangga to walang patumangga to. Grabe ang niyan. Grabe ang antindi niyan kapag bumanat, walang sinisino yan. Ngayon, ito yung naisip ko. Baka mamaya itong si Royina Garma nagtanim ng sama ng loob dito kay Percy Lapid. Kasi nga po itong si Percy Lapid, meron tong mga sinasabi doon sa kanyang mga programa. Actually, ang isa pa po sa mga dapat na magiging whistleblower ng katiwalian, korupsyon at katarantaduhan diyan po sa pusa ni Joy. Katiwalian diyan po sa PCSO etong si Sandra Cam. Kaya lang etong si Sandra Cam po, hindi po ito natuloy na magbunganga kay Royina Garma. Hindi niya binunyag si Royina Garma. Kaya po medyo mapapaisip ka rin dyan kay Sandra Cam kasi noon etong si Sandra Cam parang matuwid. Pero nung panahon ni Digong naging baluktot. Yung sinasabi niyang mga katiwalian na ginagawa nitong mga tao sa PCSO, hindi niya na po ibinunyag. At bagkus parang napigilan pa. Ito po yung sinabi nitong okay, teka. Ito muna i-play natin. Ito po ito ay nilathala ni Percy Lapid sa Lapid on Fire noong July 30, 2019. Ito po pakinggan po ninyo. Mababanggit dito pangalan ni Royina Garma. Okay. Alam niyo, nakakabahala yung yung pagkakasar. Pumunta kayo sa Malacanang, pumunta kayo sa Pagcor, saan-saan, tapos narinig natin yung ngayon, yung nagsasalita dun sa yung bagong itinalaga sa CP Steak, yung babae, si Garma. Mga kaibigan,
Pwede naman daw kunin yung mga tumama. Ayan, nabanggit niya dyan yan si Garma. So ito po, kilala na po ni Kaper Silapid, etong si Garma. Ito po yung nilathala July 30, 2019. Ngayon po, meron pong nangyari na after po nitong salita na ito, nitong si Kaper Silapid, meron pong nangyari na sumunod na salita itong si Kaper Silapid patungkol naman kay Sandra Cam. Ito po yun. Papakita ko sa inyo, panoorin po ninyo. Parang si Sandra Cam, natatawa ako. May investigasyon eh. Sa kamera, pagdating niya ron, adjourn. Meron daw siyang pasasabugin sa PCSO. Malaking sindikato. Ewan ko naman, dito kay Sandra Cam, ano kaibahan ng pasabugin mo sa media o dun sa Congress? Bakit kailan sa Congress? Meron bang, anong pagkakaiba ron? Doon may leverage, dito wala? Ano yan? Balita ko, may tumawag sa Congress, huwag niyo yung entertaining yan, Yang isisiwalat ni Sandra Cam. Baka magalit si yan. Hindi natuloy. Mga kaibigan. Diba? Hindi natuloy. Hindi po natuloy. Aba. Anim na pong Pinoy na umano'y love scam workers ang kabilang sa mga nasa kote sa hindi po natuloy yun yung pagsisiwalat na yon ni Sandra Cam. Ngayon ang tanong, bakit hindi natuloy? Diba? Kasi nga po noong time na yon parang kumakalaban pa kay Digong nung una. Pero ngayon po, kung mapapansin ninyo, kasama na yan sa mautog. So, ang aking obserbasyon dito, baka si Barayuga po talaga matuwid na tao. Hindi kurap. Walang kurakot kaya Barayuga. Si Sandra Cam kaya, hindi kaya na-operan to? Hindi kaya kasabwat to nila Garma? Kasi naging tauhan din ni Garma to board member. Etong si Sandra Cam, nung una medyo nagaano pa to si Garma medyo pa to, itong si Sandra Cam medyo bumabanat pa to noon kay Duterte. Baka itong si Sandra Cam di ba? Naging kapanalig na, kasama na sa sindikato. Ngayon, nung kinalampag yan ni Kaper Silapid, biglang kumanta si Sandra Cam. Ito po yung pahayag ni Kaper Silapid yan. Kaya kumanta na si Sandra Cam. Na nakakuha ng prangkisa ng STL, hindi nagsisipagbayad. Kasi close sila BFF sila Kita mo na. Kaya pala raw nalulugi PCSO. Kasi totoo yan nung panahon ni Garma nalulugi PCSO. Bakit? Heto. Meron pong mga issue dyan na yun daw pong STL, mga STL operator hindi nagbabayad. At eventually, ang tinuro dyan, itong si Sandra Cam, si Arnie Tevez na. Ba't si Royina Garma, hindi mo kinanta, Sandra Cam? Bilyon-bilyon, hindi binabayaran nitong mga STL. Sabi ni Sandra Cam, hindi nagbabayad yung mga kaibigan ni Presidente Duterte. Alangan namang singilin ni Duterte yan pagbayarin ni Duterte yung mga kaibigan niya. Sino ang ang PCSO General Manager? Si Garma, bata ni Digong. Sino ang may utang sa PCSO?
kaibigan ni Digong. Paano masisingil yan? Iba, Ate Cora Vidal, Flor Benavides, Seth B. at Gina Alonzo. Hello po sa inyo. O, ako ba bumanat dyan? Pinaliliwanag natin ng issue, di ba? Eh, sila yung bumaba. Kaya medyo nagluloko lang yung wifi ni Ka-Percy dyan. Pagka ba tinalakay natin yan para ika nga magising ang Pangulo? Binabanatan mo ba, Pangulo? Kami ba na nagsasalita ako? Halimbawa, ako nagsasalita. Siyempre, binabanatan natin yung pangyayari, di ba? Ba't nagnakaw yung mga yan? Sa Department of Tourism. O, halimbawa, gano'n, di ba? Ako ba nagnakaw? Uy, pag sinabi mo, binabanatan mo raw si Presidente Duterte. Bakit ako ba nagnakaw? Ako ba nakaupo? Ako ba may prangkisa ng STL? So ako tingin ko rito, magkakabukingan na ng pagnanakaw sa PCSO. Kaya po pinatumba etong si Barayuga. At eventually, etong si Ka-Percy Lapid ay pinatumba na rin kasi napikon sila kay Ka-Percy Lapid. Di ba kasama yan? Kami nga, dati kasama rin kami. Ang problema, hindi kami kasali. Kasama lang. Sindikato na yan. Parang STL na yan. Nanawagan pa ito kay STL, ibalik daw. Alay, ibalik yung waiting. Waiting din yan eh. Kaya gusto nila ibalik yun. Bakit? Pagka wala naman ng STL, pwede din sila magpa-waiting. Pwede nga. Hindi naman nawawala yung waiting. Kaya lang, malaki tara sa pulis. Diba, General Albayalde? Ako, si Sandra Camna ang nagbubulgar. Ito, kung matandaan ninyo, meron akong binanggit na pangalan nung nagkaroon ng issue dyan nung bago tanggalin si General Balutan, di ba? Nung nag-away sila Sandra Cam. Matagal na lumabas yan yung noon nga po sinasabi na merong mga STL operators ang napakalaki ng utang sa PCSO. Bilyon ho pag sinuma mo lahat yung utang na yun. Nagluloko lang po yung wifi niya dyan Nay Merlita, hello po. Daang milyon yung isang STL operator Katulad binanggit ko pangalan ng isa sa mga balita na ibalita sa atin, nagbigay ng impormasyon sa atin, na yung isa sa mga tinuturing na kaibigan daw ni Presidente Duterte, nakikikaibigan, STL operator, pero dati itong talagang, ang pangalan nito talagang panahon pa ni Cory at saka ni President Ramos, sangkot na ito sa waiting Nung panahon ni Cory, nakadikit siyang kay Piping Cojuangco. Senator Siahani, kapatid ni President Ramos. Mga kaibigan, doon naman sila ng bola, doon sila dumikit. Kaya nakapag-waiting. Ngayon, waiting din. Kaya lang, ang maskara po,
may prangkisa ng STL. Sino ito? Si Tomboy, mga kaibigan. Sino yung Tomboy? Yung anak ni Boy Saicon. Oh, si Boy Saicon yung tinutukoy natin. Dati nakadikit kay Piping, nakadikit kay Shahani. Ngayon naman, Ramos naman siya. Duterte naman daw siya ngayon. Oh, mga kaibigan, di ba? Nung nanalo si Duterte, Duterte siya. Ngayon, eto ang laki. Lumalabo lang yung wifi dyan ni Kapersi. Ay happy cool. Yan. Ang sakop po na area nito ay yung pong Metro Manila South area. O kasama dyan, Pasay, Makati, ganyan. Basta Metro Manila South area. Las Piñas, Parañaque. Sila may hawak niyan. Ilang daang milyon na yata utang na sinasabi, mga kaibigan, niyan sa PCSO. Isipin mo, para malegalize yung weteng nila, tinayo yung STL at nagbigay ng prangkisa para kahit papano maambunan ang gobyerno sa weteng. Weteng yan mga kaibigan Yung STL kung magkano lang yung idinikta ng gobyerno, pinagkasunduan na magkano ang kanilang remittance monthly. Kaya ang ginagawa ng weteng, ang idinideklara lang nila, siyempre maliit, para maliit ang maging remittance nila sa PCSO. Isipin mo yung parte ng gobyerno sa kinukolekta niyan, pati yung binubulsa nila yan ang tinutukoy ni Sandra Cam. Siguro, isa na yan. Isa lang yan. Kasi ang banggit ang pagkakabanggit ni Sandra Cam friends Merong S, di plural di ba? Some Duterte friends don't remit STL collections to government. Ayon kay Sandra Cam, mga kaibigan. STL and other gaming schemes like Peryahan ng Bayan, Kino have been closed. Di ba? Noong July 26, sinara. At ikinagalit pa nga hanggang ngayon, wala naman pinapangalanan si Presidente Duterte. Sabi niya, pangangalanan niya raw yung mga korap dyan. Di ba pinasara? Babanggitin na. Asan? Wala mga kaibigan Sabi, itong isang STL operator sa Pangasinan, lamang sa Pangasinan. Hello po, open-minded, Evangeline Linsangan. Milyon. Pangasinan pa lang yan. Mga kaibigan, gaano katagal nang hindi nagbabayad yan? Sabi ni Sandra kami, nung tinanong siya, kung ilan yung mga hindi nagre-remit na kaibigan ni Presidente Duterte. Alam niyo, sabi ni Sandra Cam, marami naman po. Marami. Marami sila. Kaya naaawa po ako, sabi ni Sandra Cam, kay Pangulong Duterte. Kasi ang kanyang drive ay anti-corruption. Sana kaming malalapit sa kanya na inilagay niya dyan. Mag-toe the line, sana. Hindi yung gagamitin. Kayong mga inilagay. Ang dapat magmalasakit kay Presidente, hindi pahamak Sila sumisira Ngayon, pag binanggit mo, itong mga bobo, nagagalit. Binabanatan mo raw si Presidente Duterte. Ako bumanat nito. Mga gunggong, nagpapasikat kayo.
Ha? Akala ninyo, kikita kayo. Eliseo Fernando Soriano o mas kilala sa tawag Ayun, di ba? Ayun po yung gustong ipalabas ni Sandra Cam. At yan din po ang tingin ko ay alam o nalalaman nitong si Wesley Barayuga. Kaya lang nga po inagapan ng grupo nitong si Garma si Barayuga. Kasi si Sandra Cam na-neutralize nila eh. RJDF, hello po. Malowin, ayan, shoutout. Yung boss ni Garma nagpatahimik kay Kapersi. Nagbigay na ng hint noon si Roy Mabasa sa Lapid Fire noon. 3 pangalan ang sinagaw niya pero dinilit niya yung isang video. Kaya itong si Garma po, tingin ko talagang talagang pinatrabaho itong si Barayuga para po hindi na madagdagan ang kanilang problema at sumingaw. Nako, nawala yung Teka po Oh, grabe kababaeng tao. Yun nga Ate Evangeline eh. Kasi parang ang ginawa po dito, inano po nila to. Talagang pinagtripan po nilang trabahuhin to kasi nga po kailangan nila na itong si Wesley Barayuga po ay mawala. Si Sandra Cam hindi na kumibo eh. Hindi niya na sinabi kung sino yung kanyang tutukuyin doon po sa Kongreso na mga kaibigan ni Digong. Wala na pong sinabi itong si wala na pong sinabi itong si Sandra Cam. Doon tayo mapapaisip, teka, bakit ganun? Bakit natameme ka Sandra Cam? Akala namin ikaw para talaga sa sa katotohanan. Bakit ganun, Parang okay lang sa'yo. Diba? Parang walang parang walang nangyari. Kala ng mga tao noon, ilalabas ni Sandra Cam yung nalalaman niyang katiwalian diyan po. Sa